Grabe ang init na oh. Alas 8 pa lang ng umaga guys. Uy, kamusta ang ating click? Kita nyo parang walang pagbabago oh. So pansin ko guys ha, yung click natin sa mga pearl white is naninilaw talaga. Ito kung makikita nyo pearl white pero medyo madilaw na siya ano. Pero ang ganda pa din ng pagka-gloss niya oh. Pagka inalagaan niya talaga ng ayos is hindi mawawala yung pagka-gloss niya. Pero hindi natin may iwasan yung pagka pearl white niya ay maninilaw. Kasi yung helmet natin guys is pearl white, tapos ito pearl white din. Tapos pinagtapat ko siya dito, yung helmet natin pati itinabi ko dito sa flare rings natin. Talagang mahalata mo na medyo madilaw na yung shock cover natin no, wakwak na din no. So ang tagal na din naman kasi yan guys. 1.5 year siguro yung ating shock cover kasama tong matting natin, yung rubber matting sa ating footboard no. So ayan, what's up sa inyo mga kawasak, 8:18 in the morning. At usapang ano lang tayo ngayon, usapan dragging. So shoutout sa mga may scooter dyan na malakas ang dragging. Sawang-sawa na ba kayo at naiinis na ba kayo sa pagdadragging na inyong motor no? So mostly yung dragging is napipil ko at nagdadragging lang to kapag arangkada ano, yung galing ka sa tigil tapos sa arangkada ka, saka siya nagdadragging. At ang pinaka worst dyan kapag bagong buhay ang inyong motor, kasi malamig pa yung makina diba? Minsan naman pag nagmamadali tayo, wala na tayong time magpainit. Pagkabuhay natin is inaarangkada na agad natin at yun yung pinaka worst na pagdadragging ng motor ko ano. So relate ba kayo sa mga may dragging na motor dyan, na mga scooter, mapa Aerox man yan, mapa NMAX, mapa Click. So lahat ng scooter no, nagdadragging yan. Grabe yan, lakas ng hangin no, ang sarap. So gusto nyo bang mawala ang dragging nyo? Siyempre, sino pa namang may gustong nagdadragging yung motor no. Ang pinaka masakit din dito kapag nagdadragging guys, kapag ka nasa Metro Manila ako, di ba napaka-traffic. Pag nandun ako sa mismong traffic, tapos pa konti-konti lang yung under, tapos paahon pa, yung alam mong sobrang init na ng CVT mo, tapos paahon pa yung tatahakin mo, napatigil-tigil, yun, grabe guys, parang masisira yung panggilid mo. Parang magkakalagan yung ano, magkakalasan yung mga makina mo ano. So ngayon, so far na-resolve ko na ang dragging nitong ating motor at masasabi ko na 100% zero dragging. So ano nga ba yung ginawa ko? Ang ginawa ko kasi dito naman sa apartment ko is ang hirap naman maghanap ng shop. I mean, ang hirap maghanap na machine shop pagkalinggo kasi Sunday lang yung rest day ko. So kailangan ko ipag-groove yung bell ko, yung stock na bell, kasi syempre ang mahal din naman ng isang set ng CVT, isang set ng panggilid, ang mahal. Kaya ang ginawa ko na lang is kailangan ko lang ipag-regroove yung aking stock na bell. So, dahil sa nahihirapan ako na maghanap ng machine shop na mag-groove, actually, karamihan sa machine shop sarado ng linggo eh. No, ang ginawa ko is bumili ako ng bagong bell, re-groove na, ano, nag-groove na yung bell na yon. So, stock bell siya, genuine na bell ng pang-click, tapos nire-groove na bago nila ibenta. Nabili ko lang to sa Shopee kay Janjan Grasa, genuine na stock na bell ng pang Honda Click 125i, tapos nire-groove na nila bago nila ibenta sa market no. So bakit ganun yung ginawa ko? Kasi nga nahihirapan ako humanap ng machine shop. At nung pagkadating sa akin ng bell na may groove, sadya kong pinalinis na lang yung bell ko, yung panggilid ko, pinalinis ko. Tapos ipinalit ko na lang yung bago kong bell na may groove na. So ito based on my experience lang ha. Ay, pakaliwa pala to. Na mga Kawasaki, sinasabi ko ay based on my own experience lang ha. Kasi kung gagastos na kayo sa iba't ibang klase, kung baga papalit kayo ng bola, center spring, clutch spring, eh hindi ko pa naman naranasan yan kung mawawala ba talaga yung dragging at hindi na babalik pa ano. So ayon sa aking sariling karanasan, ang pinaltang ko lang talaga dito ay bell. Actually, kahit naman wala kang paltan, pwedeng mawala yung dragging mo. Kaso nga lang, syempre, di ba, pagkapalinis mo ng CVT is mawawala na yung dragging. So ngayon, palinis ako ng palinis, kada ilang days, kada ilang mga 1 week katagalan is bumabalik na yung dragging no. So sa akin lang naman, ang pinaltang ko lang ay bell. Kung gusto namang sigurado at mapapangako ko sa inyo na yun lang naman talaga yung ginawa ko, is bell lang ang palitan mo. Palitan mo ng groove na bell. Much better yung stock na bell na nire-groove, kasi di ba ang mapagkakatiwalaan mo talaga ay yung stock na bell.
ang gagawin mo lang is medyo ipapabricate nyo na regroove. Kung nagtitipid naman kayo guys at ayaw nyong bumili ng bagong bell at mahaba naman yung oras nyo, pwede kayong makapunta sa machine shop ng weekdays. Ayun, yung stock na bell nyo na lang, yun dalhin nyo doon. Ang gawin nyo is pumunta kayo sa shop, magpalinis kayo ng gilid, panggilid, tapos kunin nyo muna yung bell at ipamachine shop nyo muna. Or else, meron namang mga motor shop na meron silang machine shop na nag-groove, no? Hindi ko lang alam kung saan meron nun. Actually, hindi naman talaga lahat ng shop ay may mga machine. Yung mga tornuhan, like lathe machine, milling machine. Alam ko yung mga ginagamit nila na machine kapag gumagawa sila ng ganyan, katulad ng mga nag-rebore ng black, diba? Tapos nagte-threading ng kung ano-ano. Yung bell, ang gamit nila doon ay lathe machine. Hindi naman lahat ng shop ay merong lathe machine. O, kunting-kunti lang ang may shop na merong lathe machine, guys. Actually, sa mga nagmo-modify lang na motorsiklo, ang merong shop na may lathe machine, no? Like sa The Modifier ata, may lathe machine ata sila doon kasi mahilig sila mag-modify ng motor. Kita mo yung Honda Click nga, nagagawa nilang dual shock tapos nagagawa pa nilang disc brake yung likod. O diba, napakagaling. So soon, bala ko ding ipagawa ng ganun sa The Modifier ang ating motor, no? Papalagyan ko ng disc brake sa huli at ipapa-dual shock natin, guys. So yun lang mga kawasak ang akin, kasi talagang kahit ako yun yung ginawa ko, ewan ko lang, bahala na kayo kung maniniwala kayo sa akin. Ang ginawa ko lang para mawala yung dragging is pinalitan ko ng groove na bell. Yun lang, wala nang iba. At so far may ilang years na ba yun? 8 months na ata simula nung pinalitan ko to ng bell is hanggang ngayon is wala pang dragging. Actually, kahit bagong buhay, di ba sa click natin normal lang naman pumupugak pag bagong buhay, parang nalulunod-lunod pag cold start kapag malamig pa yung makina. So yun lang, pero yung dragging niya is wala na, no? Yan, kung gusto nyo makatipid, yung stock na lang ang gamitin nyo at ipa-regroup nyo. At saka make sure na lang din yung machine shop na pag-groovean nyo is mapagkakatiwalaan talaga. Kasi may ibang machine shop na matalas yung pagkaka-groove nya, yung pagkaka-angle ng mga thread nyang ilalagay sa loob ng bell nyo, no? So dapat hindi ganun katalas. Yun nga lang, may mga downside din to. Hindi naman siya makakasira ng makina, proven and tested ko na yan. Ang downside nito is mas mabilis magdumi ang inyong panggilid. So bakit ko naman nasabi? Kasi nakailang palinis na ako, nakadalawa na ata, is laging madumi, sobrang dumi. Kasi nga, nakagroove na yung bell mo. Ang tendency niyan is kayo din yung lining mo. It's either na ang mabilis maubos yung ating lining dito sa groove na bell, kasi nga may thread na siyang kumakain. Hindi tulad kapag ka-stop, flat na flat lang siya, is hindi siya ganong nakakayod yung lining natin, no? Yung clutch lining. So yun, pero wala naman problema. At least kada ilang buwan ipa-maintenance mo yung motor mo, ipa-CVT cleaning mo, no? Ang akin lang kasi kada 5,000 oda, kada 5,000 odo or kada dalawang change oil, palinis ako ng panggilid. Isinasabay ko na, no? At pinagagamit ko nga pala is yung Kobe CVT cleaning, para less hassle na, hindi na magbubuhos-buhos pa ng gasolina yung maglilinis. Magkano kaya ang gas dito? 59.14. Napakamura talaga ng gas sa Quezon Province, guys, kasi nagsalin ako ng 57 lang. Kaya nang napauwi ako ng Quezon nitong nakaraan, nung pumunta tayo sa Casa de Gustala, nakita ko yung Shell dun sa may amin, 57 lang. Sabi ko sa Cavite 59 to 60 pesos per liter yan. Kaya nagpa-full tank na ako dun. So yun, nagpa-full tank ako at nakarating naman ako ng Cavite na full tank pa din yung sasakyan natin. So mabalik tayo, di ba? Nakakainis naman talaga, may dragging ka, hindi mo alam kung ano yung gagawin mo. Pero kung may pera ka naman, mas maganda ay kung yung isang set na ang bilhin mo, no? Kapag mag-upgrade ka na din ng panggilid mo, pero may power naman ang konti ang ating motor, no? Hindi man tayo mag-upgrade sa mismong makina, is masasabi mo na may konting power na maibibigay yung inyong CVT. So ngayon, tinatamad akong bumiyahe. So ilang days kasi akong tigil ilang days akong nagbablog lang. Parang ang bilis ko manawa sa mga ginagawa ko.
Katulad nung nag-grab ako, biyahe ako, isang buwan, wala na, tinamad na ako, pinasok ko na ng Lalamove, biyahe din ako. Tapos nakaraan ng 3 linggo, ayoko na, mag-vlog na lang ako. Ganun yung cycle. Pero ang dami ko ngayon pwedeng balikan na trabaho, pagkakakitaan, kapag ka naumay ako sa isang ginagawa ko. Diba pag paulit-ulit mo namang ginagawa is talagang namang nakakaumay. Kaya kunyari ito, naumay ulit ako sa pagbablog, Lalamove naman with vlogging. Pero hindi ko masitiyak kung babalik pa ba ako sa pag-grab. Ayoko na talaga. Ewan ko bakit, ang laki ng kita sa grab eh. Malaki talaga, kaya mo makahulog ng kotse. Tama naman guys, compute natin. May net ka na 1,000 sa maghapon. Tapos may panghulog ka pa ng kotse. May panggas ka pa. Ay kumbaga yung net mo na 1,000, sa'yo na yan, no? Tapos meron ka na dyan panghulog ng kotse, pang maintenance, tapos panggas sa maghapon mong biyahe. Sobra pa yun, no? Yung ganun, yun yung masarap sa grab. Kaya kung mag-grab kayo is i-make sure nyo at pag-isipan nyo muna ng 100 beses kung kaya nyo talaga magbiyahe, kung gusto nyo talaga magbiyahe. Ako naman, kaya ko naman talaga magbiyahe ng ganong kahaba yung maghapon. Kaso nga lang ay hindi ko pala gusto yung ginagawa ko. Yun yung mahirap, diba? Minsan kahit na kaya mo naman yung gagawin mo, kaya mo naman yung ginagawa mo, eh kung hindi mo gusto is wala rin, no? Pangit ang output, tatamadin ka lang, no? Ako nga, paalis pa lang ako ng bahay, eh gusto ko na agad bumalik eh pag mag-grab ako. I don't know why. So ako na yung may problema doon at di ko alam kung bakit. Siguro may inaasahan din naman ako na pag-alis ko. So kaso wala pa naman date yung pag-alis ko. At syempre ang napakatagal talaga dumating ay yung visa, no? Maybe next year makaalis na tayo guys. Makatakas na tayo sa maliit na kita dito sa Pilipinas, no? Yun lang, ang hirap lang sa Pilipinas. Napakadami nilang requirements, sandamakmak na requirements bago ka makapagtrabaho. Pero yung sahod naman ikakarampot lang, sapat na para mabuhay ka at makakain ka ng 3 beses sa isang araw. Pero baka i-bash na naman ako. Syempre depende yan. Kung starting ka pa lang, eh syempre nasa minimum ka pa lang yan, or may mga ilan-ilan na may offer na above minimum, no? So yun ang mahirap dito sa Pilipinas. Kaya mas ginusto kong bumalik na lang abroad, kasi namimiss ko talaga yung buhay ng abroad, yung maalwan. Wala kang problema pinansyal, wala kang problema sa buhay, ano, kumbaga ang pinaka-problemahin mo lang nung nandoon ako is yung kalungkutan, kung paano mo malalagpasan yung kalungkutan na haharapin mo sa bawat araw na dumadaan. Yan lang naman yung masakit doon eh, yung kapag ka nalungkot ka, wala ka talagang magagawa. Sa dami kong alak na nainom doon para mawala yung aking kalungkutan, pero worth it naman na. Yung homesick naman guys is dumadaan lang yan. Huwag nyo lang pa-istambayin, no? Hayaan nyo lang silang dumaan. So tinablan ako dati ng homesick noon sa 3 years ko sa Japan. Tinablan ako ng homesick yung naka-1 taon na ata ako doon. Basta ano pa yun ng pandemic, yung kasagsagan ng pandemic. 1 taon, saka ako na homesick. Yun, halos almost 3 months akong na homesick doon. Pero nung nakalipas naman, nakayanan ko. Akala ko nga uuwi na ako, kaso nga lang sabi ng nanay ko, pwede ka naman umuwi, kaso isipin mo yung kakahinatnan mo dito, wala lahat trabaho. Kaya hindi ako napilitang umuwi, mga kawasak, no? Sinaga ko na talaga yung Japan. Pero lumipas din naman. Sa gabi-gabi kong pag-iyak ng 3 buwan, lumipas din. Tapos nung nakalipas na, yun, doon ka na lalong mas tatatag. Kasi alam mo na yung gagawin mo if ever na dumapo ulit sa'yo ang homesick. Yun talaga ang isang kalaban ng OFW sa ibang bansa, ang homesick. Pero depende na yun sa inyo kung paano nyo lalagpasan yung mga buhay-buhay. Alay na naabot ng usapan natin dito, mga kawasak. Ang point ko lang naman dito ay yung sa dragging ng motor. Napunta naman tayo sa Japan. Yan lang mga kawasak, no? Ang gusto ko lang is makatipid kayo at mapabuti yung motor nyo. So although hindi man niya makakasama sa motor yung dragging, pero nakakasama yan sa utak ng driver. Kasi syempre may inis kayo at dragging ng dragging ng dragging ng dragging. Yun lang tip ko para makatipid, hindi yung kung ano-ano pa yung papalitan nyo. Hindi ko namang sinasabi na sundin nyo talaga yung akin. Ang gusto ko lang is makatulong, kasi ang ginawa ko is ganon. Hindi naman ako nagsishare ng
hindi ko pa naranasan at hindi ko pa napatunayan. So napatunayan ko na naman na yung bell lang ang pinalitan ko is all goods in the hood na, no? Yan lang mga kawasak, ride safe always, and peace.